ng buong puso mararanasan kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itaas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya'y pakinggan at panghawakan, salita niya'y hindi bibigo. Huwag matakot saan mang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ang Diyos na dakila. Ang Diyos na Blessed day everyone. Isang maulang araw sa bawat isa sa atin, but still every day is a blessing. May ulan o wala, yan po ay pagpapala mula po sa itaas. For this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. So isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa pang-araw-araw nating programa, ang ating Our Daily Bread. Ako, malapit na po ang ating anniversary, second year anniversary po natin on September 26. So ihanda po natin ating mga sarili
2 taon na po ang ating programang ito na Our Daily Bread. So, purihin po ang Panginoon at sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya po tayo nakapagpapatuloy sa programa na ito. So, magandang araw, isang mapagpalang araw sa mga nasa FB. God bless you all. Saan man po tayo naroon ngayon. Okay, sige po, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa isang panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. At isang araw na naman na may pagkakataong kaming maranasan ng iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig at biyaya. Pagpalain mo, Lord, ang buhay ng bawat isa na kasama ngayon sa programa na ito at patuloy naming maranasan ang presensya mo at gabay patnubay ng banal na Espiritu at ng iyong mga salita. Patuloy ka pong makapag-usap sa amin. Tanggapin mo, Lord, ang buhay namin at gamitin mo ito upang mahayag ang kabutihan. We thank you, Lord, and even forgive us, Lord, all our sins. Thank you for cleansing us and forgiving us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, welcome back to our daily program, Our Daily Bread. Because Jesus says, give us this day our daily bread. And our bread for today from Job chapter 21, verse 15. Ito po nakasulat, ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? So sa akin po pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ito po ang ginamit sa aking devotion. Kanina po, yung mga sinabing salita dito na pakinabang sa panalangin. So tinatanong dito, ano raw ang pakinabang meron sa pananalangin? Sa ibang salin po ito nakasulat, sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin? Ano raw bang mapapala kung sa Diyos ay mananalangin? Ikaw, kung kayo po ang tatanungin ko, ano nga ba ang pakinabang? Ano nga ba ang mapapala kapag ang isang tao ay nananalangin? Alam niyo po, lahat naman halos ay nananalangin naman talaga. At kahit sino pwedeng manalangin. Ano bang oras, saan man tayo naroon, walang hindi naabot sa panalangin. Kaya lang, hindi lahat ay nagiging mapanalanginin. Marahil kaya hindi nagiging mapanalanginin ay hindi nila nararanasan yung pakinabang pagdating sa pananalangin. Tandaan niyo po, may problema man o wala, kailangan po tayong manalangin. Hindi lang sa panahon ng problema, hindi lang sa panahon ng pangangailangan, tayo ay mananalangin. Hindi po ginawa ng Diyos ang panalangin para lamang sa may mga problema. Ang katunayan, kahit po tayo ay walang problema, ay dapat po tayong nananalangin din. At dapat nga po ang panalangin ay araw-araw. Mahalaga ang panalangin. Ganun pa man, sa kabila ng napakahalaga ng panalangin at kailangan ng panalangin, hindi lahat ay mayroong nagiging sapat na dahilan kung bakit dapat manalangin ang isang tao. Mahalagang magkaroon po kasi ng sapat na dahilan o tamang dahilan para manalangin upang isang tao ay laging manalangin at o tinatawag na maging mapanalanginin. Pag kasi ikaw ay mapanalanginin, may problema o wala, nananalangin ka. Pwede namang manalangin, kaya lang karamihan para bang nagkakaroon ng panahon ng panalangin sa oras ng problema at pangangailangan lang.
Pero hindi lang po hanggang doon ang panalangin, mga kapatid. Ikaw ba ay nananalangin? Maaring nananalangin ka sa pagkain. Nananalangin ka bago ka pumunta sa trabaho. Ano po? So, marami naman lahat halos sa bawat araw ng buhay natin, nananalangin tayo. Pero ang tanong, ano nga ba ang tamang dahilan at sapat na dahilan sa pananalangin? Ito po yung mga tatlong dahilan. Una, sapagkat ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Mahalaga po na ang tao ay nakikipag-usap sa Diyos. At ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang po yung tayo ay nagsasabi ng ating mga saloobin sa Kanya. Hindi lamang po tayo yung laging nagsasalita. Ang tamang pakikipag-usap po ay may kasamang pakikinig din. Madalas kasi sa ating panalangin ay tayo lang ang nagsasalita. Kapag ganun po ang ating panalangin, baka parang maging rebulto lang ang Diyos natin sa atin. Na hindi natin man lang pakinggan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay persona, siya rin po ay nagsasalita. Siya rin po ay nakapangungusap sa atin. Kaya mahalaga po ang pakikipag-usap sa Diyos ay maging dahilan ng ating panalangin. Ang ibig sabihin ay nakikinig din po tayo sa sasabihin ng Diyos. At ang isang katotohanan, mahalaga po ang sasabihin natin sa Diyos. Pero alam niyo po ba na mas higit ding mahalaga ang sasabihin ng Diyos para sa atin? Kaya kung tayo mananalangin talaga, ang isang masasabi kong talagang magandang dahilan din ay yung maging mas interesado tayo sa sasabihin ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, ang sabi po ng salita ng Diyos, bago pa natin sabihin ang ating sasabihin sa Diyos, alam na po ng Diyos ang lahat. Bago mo pa sabihin, bakit pa tayo dapat manalangin kung alam na ng Diyos ang ating sasabihin? Bakit pa natin sasabihin sa Kanya? Sapagkat dahil nga po, para sa sasabihin naman ng Diyos sa ating sinasabi. Para maintindihan mo kung sakasakaling may mga dapat sabihin sa iyo ang Diyos. Mga dapat mong malaman, mga dapat mong baguhin, mga dapat mong palitan. Kaya mahalaga po ang dahilan ng pananalangin natin ay yung pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin ay yung pakikinig din sa Diyos. At pangalawa po, kaya po tayo mananalangin, ang isang dahilan ay yung pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Inaalam po natin yung kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga pong inaalam din po natin yan. At ang isang katiyakan nga po, pagdating sa katiyakan ng tugon ng Diyos sa ating panalangin, ay kung mananalangin tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Mahalaga po tayo sa atin na inaalam po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, walang masama sa Diyos. May plano ang Diyos. May nais gawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya mahalaga po na alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. At kapag matapos nating malaman ang kalooban ng Diyos, iyan po ang ating ipanalangin. Kaya po inaalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sapagkat baka makapanalangin tayo na hindi naman kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Pero ang Diyos, nakikita niya at alam niya kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Sa pamamagitan po ng panalangin, maipapahayag ng Diyos ang Kanyang kalooban sa atin. At pangatlong dahilan kung bakit tayo ay mahalagang nananalangin ay sa pamamagitan po ng pamamagitan para sa kapwa natin sa Diyos.
sa pamamagitan para sa kapwa. Ha? So, ang 3 puntos ko dyan, okay? Yung pakikipag-usap, yan, number 1. Yung pagkaalam sa kalooban ng Diyos. At yung pamamagitan. Sa English po yan, intercession. Okay? Namamagitan tayo sa panalangin. Mahalaga rin po sa pananalangin ay hindi lang puro pansarili. Mahalaga po na tayo ay nakakapanalangin din sa ibang tao. Sapagkat marami po dyan, una, hindi na nakakapanalangin. At pangalawa, ay kailangan po talaga nila na merong nananalangin sa kanila. Sapagkat ang Diyos po, tumutugon din po yan. Bagamat tayo ang mananalangin para sa kanila, ang Diyos po ay tumutugon din. So, ang tawag po natin dyan, pamamagitan ng panalangin. Intercession po yun. So, ito yung mga ilang dahilan, mga kapatid, na sapat at tamang dahilan kung bakit tayo nananalangin. Una, yung pakikipag-usap sa Diyos, araw-araw yan, sapagkat ito po ay isang relasyon sa Diyos. Mahalaga na nalalaman din natin, nakakapakinig din po tayo sa Diyos. Pangalawa, yung kalooban po, yung pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Inaalam din natin, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? At hindi lang puro yung pansarili nating kalooban sapagkat hindi po natin nalalaman ang lahat para sa atin. Ang Diyos lang pong nakakaalam niya. At makatitiyak tayong tutugon ang Diyos kapag ang idinalangin natin ay kanyang kalooban. At pangatlo, yung mahalaga rin, tayo ay nakakapanalangin sa iba. Ang katotohanan kahit sa iyo ay may nananalangin din. Kaya ka nakakilala sa Panginoon, kaya ka nakapanumbalik sa Panginoon, sapagkat tinitiyak ko sa iyo may nanalangin para sa iyo. Kaya ka nakapagpapatuloy sa Panginoon, sapagkat may nananalangin para sa iyo. Ako bilang inyong pastor at mga kasama nating mga primary, ay araw-araw po kaming nananalangin para sa inyo. Alas 4:30 ng umaga, ay nagpe-pray po kami para sa inyong lahat. Sa mga may sakit, sa mga nandun sa kahirapan, ipinagpe-pray po namin kayo na kayo ay gumaling. Araw-araw po yan. At makalaya po tayo sa kahirapan at maranasan po natin ang pag-unlad. Yan ang isang katotohanan. Kung tatanungin uli natin, ano bang mapapala o ano bang pakinabang sa panalangin? Ay ito po. Magagawa po natin pakinggan ang Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos, at nagiging channel of blessing po tayo sa ibang tao o sa ating kapwa. So ito po yung nakikita kong kung bakit mahalaga ang manalangin at maging mapanalanginin ang bawat isa sa atin. So that's it for our bread for today. So ngayon, mananalangin pa rin tayo. Kaya itong our daily bread ay nakalaan din. Sinasamahan po natin ang panalangin po ito. Kung meron kang kahilingan ngayon o nagkukulang man tayo sa panalangin, nawawalan tayo ng panahon sa pananalangin, mahalaga po sa pagkakataong ito ay sinasabi sa atin ngayon na maglaan na rin po tayo ng oras pagdating sa pananalangin. Unahin po rin natin yan, mga kapatid. Makipag-usap sa Diyos, alamin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong mga plano, at gayon din naman, manalangin din tayo sa ating kapwa. At tinitiyak ko sa iyo, gagabayan tayo ng banal na Espiritu niya. The Holy Spirit will guide us in our prayer. So today is Saturday. We are going to pray for our nation. At sasama rin po natin ang bansang Israel na pagpalain ng Diyos. Sapagat sinasabi ng salita ng Diyos, ang sino manalangin ng pagpapala sa bansang Israel ay pagpapalain din po ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga oras na ito. Sa paalala mo na kung gaano kahalaga sa iyong mga anak na kami ay nagiging mapanalanginin. May problema man o wala, ay masumbungan mo na kami ay nananalangin. Nakikipag-usap sa iyo, inaalam ang iyong kalooban at nananalangin para sa aming kapwa. Kaya naman aming idinadalangin ang aming bansa, pagpalain mo po ito
lalong-lalo na pa sa aming panahon ngayon na may mga bagyong paparating at dumaraan sa aming bansa. Nihiling po namin na patuloy ang iyong pagliligtas sa aming mga kababayan, lalo na Lord sa lugar na kung saan ay naroon ang sentro ng bagyo. Tulungan mo po ang aming gobyerno, tulungan mo po ang aming pamahalaan sa pagkakaisa at ang aming mga kababayan, Lord. Tulungan mo po na wala pong mapahamak, wala pong madisgrasya, maaksidente, pagkos, Lord, ay malagpasan at mapagtagumpayan po ang bawat bagyo na dumaraan po sa aming bansa. Salamat, Lord, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pag-iingat at patuloy mong pagpalain ang bansang Pilipinas mula po sa aming presidente, vice president, hanggang doon po sa bawat gobernador, mayor, kapitan ng bawat barangay, hanggang doon sa barangay tanod. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagpapala mo sa aming bansa. Ngayon din, Lord, sa pangangailangan namin, sa mga may sakit ay makasumpong ng kagalingan, sa mga nasa kahirapan ay makaranas ng pag-unlad. Sa bawat pamilya, sa bawat isa, aming iglesia at ang aming bansa. Sa Diyos ang papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. That's it for our bread for today. So purihin po ang Panginoon in the name of the Lord Jesus Christ. With Pastor Pia and our operator, Brother Russell. My name is Pastor Kim. Always remember that we are a family. God bless you all, mga kapatid. Tomorrow ay ating harvest event. Kita-kita po tayo sa plaza. Ito po, sa tapat ng Jollibee. Alas 9 po sa adult at sa hapon ng alas 2 ang ating mga young people at ang ating grand finals ng Got Talent, mga kapatid. BFCCI Got Talent ay sa gabi po yan. So God bless you all. To God be all the glory. Bye-bye.